Aga po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga anak. Monday na naman. Ano po? Natapos na yung mahabang bakasyon. Alam po ninyo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Nagising na naman po tayo ng maluwalhati. Makakapagtrabaho, makakapag-aral. Lahat po ng ito ay biyaya po sa atin ng Diyos. Nais ko po kayong ipanalangin para sa buong linggo. Aming mahabaging Diyos sa masalangit, lumalang ng langit at lupa. Salamat po sa pagbibigay mo pa po sa amin ng buhay, ng kalakasan. Makakapagtrabaho, makakapag-aral. Ama, pagpalain mo po ang bawat isa po na nandito, ang kanilang pamilya, ang kanilang pagtatrabaho, pag-aaral, ingatan mo, bibigyan mo po ng kalakasan. Mararanasan po nila sa buong linggo ang iyong biyaya, kahabagan sa bawat isa po sa amin. Salamat po, ikaw ang nagbibigay sa amin ng buhay at ng lakas. Salamat, ikaw po na aming Diyos, na aming Ama sa langit. Lahat po ng ito ay aking dalangin sa tanging pangalan po lamang ng aking pinakamamahal. Nagpakasakit sa krus ang aking ipinapangaral, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kahapon po ay Pasko ng Pagkabuhay. Alam po ninyo, napakahalaga po ng Resurrection Sunday, Resurrection Day. Dulot po sa atin ito ay kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kaibigan, tanong ko po sa inyo kahapon, ano po ang inyong nadama? Ano po ang inyong naranasan kahapon sa inyong puso at buhay? Alam po ninyo, ang Pasko ng Pagkabuhay ay hindi tradisyon lamang na yearly ay atin pong inaalala. Ito po ay merong mahalagang bahagi sa ating buhay. Na ang Panginoong Jesucristo po ay hindi napigilan ng libingan at ng kamatayan. Nabuhay siyang muli upang ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kumusta po yung Holy Week na atin pong ginunita? Mga minamahal na kaibigan, ito po ang aking concern, na matiyak po natin ang ating kaligtasan na pag tayo po ay namatay, makakapiling po natin yung nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Ito po ang pinakamahalaga sa buhay na ito, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ni Apostle Paul, that I may know Him and the power of His resurrection. Na makilala ko siya at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na muli. Mga anak, mga kaibigan, kilala ba ninyo si Jesus? Every Monday po, nandito ako sa awa ng Panginoon. At palagi ko pong ibinahagi po sa inyo ang ating Panginoong Jesucristo na nagmahal sa atin, nag-alay ng kanyang buhay at nabuhay na muli. Muli po, anyayahan ko kayo na tanggapin si Jesus. Kung hindi pa po inyo tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi po ako mananawa, mga minamahal na kaibigan, na palaging ang alok po ng Diyos ay ilok po sa inyo ang kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan kung hindi pa po ninyo nakukuha at nararanasan. Hindi po ito magagawa ng sekta at relihiyon. Wala pong kapangyarihan ng sekta at relihiyon na magpatawad ng kasalanan, magligtas ng tao at magbigay ng buhay na walang hanggan. Please listen to me. Alam po ninyo si Noah, 120 years
nag-preach, walang naniwala. Napahamak lahat ng tao sa buong daigdig. Ang kanya lamang pamilya, 3 anak at manugang ang naligtas. Alam po ninyo, huwag po kayong sasama doon. Sinasabi ko po ito sa inyo ng tapatan sapagkat mahal ko po kayo. Huwag po kayong gagawa during the time of Noah na ang tao po hindi naniwala at sila po ay napahamak. Ano po? Hindi po ako nagpapagod po dito every Monday na kausapin po kayo sapagkat mahal ko po kayo. Ilang beses na po ninyong narinig ang Ebanghelyo. Subalit hanggang ngayon po, hindi po ninyo naunawaan. Ano po? Manalangin po kayo sa Panginoon, maunawaan po ninyo ang sinasabi noong matanda upang kayo din po at ang inyong pamilya ay maligtas. Napakahalaga po mga kaibigan na hindi po tayo pumunta sa impyerno. That's why Jesus died on the cross and on the 3rd day He rose from the dead para po sa bawat isa po sa atin. Ngayon po ako po ay mananalangin ng panalangin ng pagtanggap kay Jesus kung hindi pa po ninyo tinatanggap para po magkaroon kayo ng katiyakan ng kaligtasan, kapatawaran at buhay na walang hanggan. At hindi naman po masayang sa inyong buhay ang pagpapakasakit ni Jesus pagkabuhay na muli umakyat sa langit at lumuklok sa kanang trono ng Diyos. Ito po'y concern po sa atin ng mga nilalang ng Diyos na nagkasala dahilan kay Eva at Adan na ang kaparusahan ay sa impyerno. Wala po magsasabi po sa inyo dito sa Plaridel. Ay inyo lamang pong matanda. Alam po ninyo, manalangin po kayo sa Panginoon na maunawaan po ninyo ang aking sinasabi. Sabi po sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation." Andun po ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na magkukunbig sa isang tao na siya'y makasalanan, pupunta sa impyerno at si Kristo lamang po ang lunas. Hindi po ito magagawa ng anumang sekta o relihiyon. Magagawa lamang po ito ng ating Panginoong Jesucristo sa ating puso at buhay. Please, repent of all your sins, believe in the Lord Jesus Christ, and receive Him in your heart as your personal Lord and Savior. Ask the Lord na maunawaan po ninyo ang aking sinasabi. Tingnan po ninyo ngayon, mga minamahal na kaibigan, ano po ang inyong kaisipan? Naririnig po ninyo ko pero hindi po ninyo naiintindihan. There is a spiritual battle going on in this place that Satan blinded the eyes of the people na hindi po nila maunawaan ang Ebanghelyo at kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Mahal ko po kayong lahat. Sabi po ng banal na kasulatan, hindi ninanais po ng Diyos ang sino man ay mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng kaligtasan. Mananalangin na po ako ng panalangin ng pagtanggap, pero hindi po namimilit ang Panginoon, mga anak, mga kaibigan. Yun lamang may gusto sa Kanya. Alam po ninyo, kung gusto ng taong pumunta sa impyerno, hindi po pipigilan ng Diyos. Ginawa na po niya ang Kanyang bahagi. Ang pagpapadala sa Kanyang bugtong na anak na namatay, nagpakasakit sa krus, inilibing at muling nabuhay. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan, lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Maniwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo na siya lamang ang tagapagligtas. At pangatlo po, tatanggapin po natin siya sa ating puso na may pananampalataya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Please, for your sake and for your families,
receive the Lord in your heart as your personal Lord and Savior. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Kahit po kayo merong ginagawa, nagse-cellphone, alam po ng Diyos ang inyong puso. Kumakatok po siya, ang ating Panginoong Jesucristo, sa inyong puso po ngayon. Tayo pong lahat ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Panginoong Jesus, salamat po sa pagpapakasakit mo sa krus. Inalala po namin noong Holy Week. Salamat po sa pagbibigay mo ng iyong dugo at buhay para sa aking kapatawaran, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko po. Sa sandali pong ito, ako po'y naniniwala sa iyo, sumasampalataya. At inaanyayahan kita sa aking puso, sa aking buhay. Tinatanggap bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Mahabaging Diyos, ingatan mo po ang iyong salita sa puso ng lahat ng mga nakarinig. Maranasan po nila ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa kanilang puso at buhay, ng kapatawaran, kaligtasan, buhay na walang hanggan, at pagbabago ng buhay, pagdilingkod po sa iyo. Bless all these people, O Lord. You love them so much. You are the only one who can touch their hearts, O Lord. Bless them. Ama, lahat po ng ito ay aking samot dalangin sa tanging pangalan po lamang ng aking pinakamamahal. Ang hindi ko po ikinakahiya. Ang aking pong ipinapangaral, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi doon sa North America, sa Asia. At kung iloloobin po doon sa Europa, sa Roma, ang aming pong Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po. Mahal ko po kayong lahat. Kaya po nagpupunta ako dito every Monday. Kasi po walang magsasabi po sa inyo dito na merong kapahamakang naghihintay sa tao sa impyerno kung hindi maniniwala kay Kristo. Ano po? Salamat po. God bless you all. Alam po ninyo, ito po yung aking nilalagay sa aking Facebook Live upang marami pong makarinig ng Ebanghelyo. Hindi lamang po kayo. Mahal po ng Diyos ang lahat ng tao. Salamat po. Kita-kita po tayo sa langit. Libre po ang kaligtasan. Ano po, walang bayad. Binayaran na ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Salamat po. Mahal po tayo ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat po, Diyos. Nagpadala ko po ang mga ng revival dito po sa Plaridel. Kahabagan po ang mga tao. Makilala nila ang aming Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.